araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Manny at welcome sa aking video kung saan ipapakita ko sa inyo ang mga paraan at paano mag-ayos ng portable gas light stove. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang iba't ibang kulay nito. Bago tanggapin ang isang unit, kailangan i-check nyo kung okay yung case niya. May cover ng plastic ang item. Tanggalin natin yung cover. Sa loob, meron siyang warranty card at manual. Kailangan ang warranty card niya, ito, same sa serial number ng unit. Tapos, kailangan ng kanyang control knob, selyado, indikasyon na hindi pa binuksan o inayos. Okay, bago natin buksan yung ating portable gas light stove, dalawang klase niya sa market. Merong may case at merong box lang. Itong ating portable gas light stove ay intended lang para sa gas light canister. Ito lang itong gagamitin nyo, wala nang iba. Okay, papakita natin ngayon kung paano gamitin ang isang canister sa ating portable gas light stove. Bago natin ilalagay ang ating canister, make sure natin na selyado siya. Ngayon, papaitan. Ayan, ito yung plastic niya. Ngayon, bubuksan na natin siya. Tanggalin natin yung takip. Dapat yung black ring natin ay naka left side. Yung black color niya, tapos yung index arm, dapat po lapat. Ito, yung may uka. Pasok, push lang natin papuntang right. Ayan, pasok na po siya. In just one click, aapoy na po siya. Kung gusto nyo hinaan, ito lang po, adjust lang natin siya dito hanggang sa pagpapatay na natin. Sa pagtanggal naman, ganun lang din, pabalik lang siya, turn lang papuntang left, tas sugot, okay na po. Easy lang tanggalin. Ngayon, papakita naman natin ang mga spare parts ng portable gas light stove. Una, meron tayong drip pan, burner cap. Dito po yung may kita, tinatanggal lang sa tornilyo. Meron din tayong governor, stove leg sa mga paa ng gas light stove, copper tube, sa governor din siya may kita, o-ring, sa governor din, black ring, control knob, igniter, at front panel. Naman natin yung tamang tools na gagamitin sa ating pagto-troubleshoot. 4 lang na tools ang kailangan natin. Meron tayong flat screw, Phillips screw, mini Phillips screw para sa mga maliliit na tornilyo, at long nose pliers. Sa pag-aayos natin, meron tayong tatlong posibleng katanungan. Una, nagkaroon po ng singaw banda sa kabitan ng canister. Sa governor po. Tama naman po lahat ng pagkakalagay. Maaring pwedeng gawin sa tanong ng number 1. Pwede natanggal yung o-ring sa loob ng governor kaya sumisingaw. Ito pong o-ring siya yung nagsisilbing lock para hindi lumabas sa yung singaw niya sa gas light pag kinakabit. Pwede ring lumuwag yung dalawang tornilyo niya. Kailangan higpitan lang natin siya. Sobrang katagalan na ginamit. Pwede ring si black ring. Sa sobrang tagal din na gamit siya, napupudpod. Papalitan na po siya. Sa pangalawang tanong naman tayo. Mahina po at kaunti lamang ang apoy na lumalabas sa burner.
Mga posible nating gawin sa pangalawang tanong. Una, baka barado ang burner. Ngayon, tanggalin natin siya sa unit. Babaklasin natin siya gamit ang screwdriver. Linisin po natin yung loob, baka barado. Pangalawa naman, check po natin yung copper tube. Sa governor po siya matatagpuan. Tignan po natin kung barado yung daluyan ng LPG. May hole po siya dyan, maliit lang. Isa po sa dahilan kung bakit walang lumalabas na LPG dahil sa governor. Masyadong mataas ang ating pressure sa canister, kaya meron po tayo tinatawag na red button or reset button. Once na inilagay po natin yung canister, pag mataas po ang pressure ng ating canister, pusa po siya naglalak, automatically lock. Di po lalabas ang LPG sa copper tube. Yun po ang kanyang safety feature. Ngayon, ang gagawin natin para i-release yung malakas na pressure sa loob, tanggalin po natin ang ating canister sa loob. Tanggalin natin. Set po natin sa high. Tsaka natin pipindutin ang reset button para po lumabas yung pressure. Ngayon, kung ganun pa rin po, pag inulit natin yung same procedure at nag-lock pa rin, papalitan na po natin yung ating canister sa malapit na branch or contact po natin sa sales agent. At last, sa pangatlong tanong, wala pong spark ang ating igniter. Mga posible natin gawin sa ikatlong tanong kung bakit walang spark yung igniter. Maaring yung tip po ng igniter ay madumi. Ito pong bakal. Linisin lang po natin siya. Kiskisin lang natin. Pangalawa naman, maari pong masyadong malayo si tip kay burner. Pwede natin po siya ilapit, baka po nagalaw. Or di kaya masyadong dikit, kaya walang spark. At pangatlo naman, kailangan po nagki-click siya. Pag wala na pong ganong naririnig na tunog, possible po, kailangan na siyang palitan. Kung paano tanggalin ang lahat ng pyesa simula sa umpisa. Simulan natin dito sa control knob. Para matanggal si igniter, unang bubuksan natin ay ito. Tatanggalin natin yung sticker. May tornilyo yan sa loob. Tanggalin natin. Sunod naman yung sa likod. Ngayon, tanggal na si front panel. Sunod naman si igniter. Gagamitan natin siya ng flat screw. Ayan po, natanggalan natin si igniter. Sa governor naman, meron siya ditong tornilyo at sa ilalim. Tanggalin din natin. Ayan, tanggal na po siya. Sa burner naman, meron siyang lock sa ilalim.
Ito lang po ang tatanggalin. Isa lang. At dalawa sa taas. Tanggal na po siya. Ngayon naman, sa burner cap, isa lang yung tornilyo sa ilalim. Tanggal na po. Kita natin kung paano tatanggalin yung black ring, copper tube, at o-ring kay governor. Si o-ring, dito matatagpuan sa loob. Susundutin lang natin siya. Tanggal na. Si black ring naman, kailangan tanggalin yung dalawang tornilyo. Pagkatanggal na yan, ito lang po siya. Tapos sa copper tube, dalawa lang din na maliit. Ayan, maisingit lang natin yung ating Gaslight barbecue grill. Tuturo ko rin sa inyo kung paano magbaklas ng mga parts nito. Tanggalin natin ang cover. Meron din siyang manual at warranty card. Ito ay toasting net, heat distributor, burner pipe, at ito ang fat tray. Meron din tayong control knob. Ngayon, ang unang gagawin natin sa control knob din, tanggalin natin yung pula. Tanggalin ang tornilyo. At para matanggal yung ating governor, same lang din sa ating stove. Isa lang sa harapan at dalawa sa ilalim. Meron din siyang lock sa loob. Ayan. Tanggal na siya. Kung mapapansin nyo, iba yung ating governor sa stove dahil siya ay pang griller. Sunod naman ang ating igniter. Tanggalin lang din itong dalawa. Tapos matanggal yung dalawa, meron din siya ditong isa. At ito, plug holder. Sabay na rin yung plug holder. At ito yung kanyang igniter. Pagtanggal naman ng burner pipe, meron din dalawang tornilyo dito. At dito sa taas isa.
At ang huli, at yan po ang ating pagkasunod-sunod ng pagtanggal ng mga parts. Papaalam ko naman ang hindi at tamang paggamit ng ating portable gas light stove. Dapat ang ating canister at unit ay hindi po naka-expose directly sa sunlight. At wag din po siya gagamitin sa mga mahanging lugar. Kailangan naka-place din po ang ating unit sa stable at flat surface. Hindi siya pwedeng nakatagilid. Maaari po magdulot ng pagliyab. At wag din po gagamitan ng malalaking kaldero or kahit anong pwedeng paglutuan na pwedeng lumagpas ng 24 cm. Below po, 24 cm lang ang pwede dito. Delikado rin gamitin ang ating portable stove kapag sira na ang ating burner. Huwag na wag po natin gagamitin. Sira din yung igniter. At kapag po sira ang ating igniter, huwag po tayo gagamit ng posporo o kahit anong pwedeng mag-cause ng apoy. Dahil delikado din po. Huwag rin po papapawa ng mga pinakuluan o pinaglutuan ng ating burner ang ating unit. Dahil magbabara at hindi na siya makakapag-apoy. Kung magkaroon po ng masira, kahit anong sira sa ating unit, mas maganda po ipagbigay agad na lang sa pinagbilihan nito at ipagawa na lang. Okay guys, thank you at sana nakatulong ang aking munting video para sa inyo. At sa karagdagan naman ng mga katanungan, pwede po kayo mag-visit sa aming Facebook page na Gaslight PH. Pakilike na rin po at pwede kayo mag-comment sa mga konting katanungan. Thank you!